Kawhi Leonard galit na raw kay Steve Ballmer. Mapapakamot ka na lang talaga ng ulo kapag nakikita mo itong mga balitang ito, especially sa mga kapwa NBA team sa liga, mga idol, na mayroon palang ganitong ginagawa itong LA Clippers. Unang-una kasi ay dapat po na nakapublic yung mga sponsor ng mga manlaro para malaman ng NBA na ito huy legit at hindi ito hokus-pokus na ginagawa ng kanilang kupunan para sila'y bayaran pa ng dagdag na pera para sa kanilang kontrata. Ito po yung naging sweldo ni Kawhi all throughout sa kanyang career sa LA Clippers. 32 million hanggang sa 50 million. Ngayon sa 2026, 50.3 million pending pa po ito. Pwedeng mablock ito ng NBA, pwedeng mabawi at magiging free agent po siya. So sa pangkabuuan, sumatotal ay nasa 340 million ang kanyang kikitain dyan, mga idol, sa kanyang kontrata. At heto pa yung mga pasikretong transaksyon ni Kawhi. 28 million sa aspiration, no show sponsorship, wala siyang gagawin. Babayaran siya ng 28 million sa deal na to. At si Steve Ballmer, isa sa mga investor. Kaya medyo nakakaduda na talaga at hindi pa niya dinisclose. Ngayon, hindi pa tapos ang investigasyon patungkol dyan. Ngayon, sa bagong revelasyon, itong Daktronics ang gumawa ng kanilang scoreboard. Mayroon siyang kontrata dyan pero hindi rin po niya dinisclose. At syempre, bilang mayroong ginawa itong Daktronics sa Clippers, binayaran sila ng 100 million. At posible yung perang iyon ay yun din yung binayad kay Kawhi Leonard, mga idol. Ayon naman kay Stephen A. Smith, seryoso itong kaguluhang pinasok ng LA Clippers ngayon. Marami ang ginulantang ni Enes Kanter Freedom nang nag-declare siya sa 2027 WNBA Draft. Ayon mismo kay Enes Kanter, mga idol, sa kanyang pag-anunsyo na pagkatapos raw na i-review ng kanyang kampo ang eligibility para sa WNBA Draft para makalaro, fit naman daw siya at pasok siya sa kriteria. Ito ay pagkatapos na magpakita ng suporta ang WNBA sa mga transgender. At ayon kay Enes Kanter Freedom, kung gayon man daw sa pag-declare daw kung sino siya, kung siya ba'y babae, kung siya ba'y lalaki, okay na raw yun. Pwede na raw. Kaya papasukin niya ang WNBA. Hindi naman daw sa kanyang pinagtitripan itong WNBA, pero nakasaado naman talaga yon sa kanilang eligibility. At sa narauto pa rin ng WNBA ang kanilang sinumpaan. Kaagad naman pong tumugon ang WNBA at kanilang kinundi na itong mga sinabi ni Enes Kanter Freedom at kanilang pinaalala na kahit na sila nagpo-promote man ng equality sa lahat, sa kahit na anuman, kung sino ka man, estrikto pa rin ang kanilang liga na dapat babae pa rin talaga ang maglaro